paano bigyan ng leksyon ang isang narcissist na partner without fighting. Yon. So actually may video na rin tayo about sa narcissist, kung ano yung karakteristik ng isang taong may NPD, which is Narcissistic Personality Disorder. Okay? So nasabi ko na rin nakaraan na kapag magstay ka pa sa taong ito ay masisira lang yung buhay mo, masisira lang din yung future mo. So ito ngayon, tuturuan ko kayo kung anong mabisang teknik para mabigyan ninyo ng leksyon yung isang narcissist na tao nang walang halong pag-aaway. Yung tipong hindi mo siya kailangan aawayin without fighting, okay? Kasi pagdating sa salita utol ay hindi ka mananaig sa isang narcissist. So that's why ituturo ko sa inyo para mabigyan din talaga siya ng leksyon. Na yung una sa lahat ay huwag makinig. Yes, of course. 'Di ba? Nabanggit ko kanina na pagdating sa salita is talagang hindi ka mananaig. So ang best thing to do is huwag kang makinig sa kung ano man yung sasabihin niya. Kasi lahat din ng sasabihin niya sa iyo utol ay isang pagmamanipula. Na sila po ay good manipulator. Magaling sa pagmamanipula utol. Yung tipong kaya nilang gawing tama yung isang mali. Which is kaya din nilang babalik ta rin. Na kahit sila yung nakagawa ng kasalanan is ikaw pa itong ipapalabas nila na ikaw yung may kasalanan, na ikaw yung may mali. So that's why una sa lahat ay huwag ka nang makinig sa kanya. Okay? And then ito, yung pangalawa, which is yung pinaka-importante sa lahat-lahat, walang iba kundi matuto kung kailan umatras. Ikaw utol, alam mo ba kung kailan ka dapat umatras? Kasi napaka-importante nito na kailangan mong kumuha ng buwelo sa pag-atras mo. Kasi kung dyan ka lang mananatili sa kanya ay talagang mahihirapan ka lang. Hindi matatanggal yung pasakit mo kapag kasama mo pa yung taong yan. So that's why kailangan ay matuto ka kung kailan dapat umatras. At saka kailangan matuto ka ring umatras. Kasi yan talaga ang pinaka-importante nating dapat gawin. And then ito sa pangatlo natin ay umatras ng walang pasabi. Okay? Like for example, sa ngayon is may lakas ng loob ka na, nakakuha ka na ng buwelo kung kailan dapat umatras. So sa oras ng iyong pag-atras, ito mga utol dapat wala kang sasabihin pa na kung ano-ano sa kanya. Umatras ka ng walang pasabi, umatras ka ng walang maraming salita. Dahil once na nagbigas ka pa ng salita or kinausap mo pa siya, again, mamanipulahin ka lang neto. Bibilug-bilugin ka lang, uuto-utuin ka lang. So ngayon once na makinig ka or binigyan mo pa ng chance na pakinggan siya, mananatili ka na naman sa kanya. Kasi mabibigyan kanya ng konsensya. So ngayon, yung isa pa dito kung minsan is ipagmumukha talaga sa'yo na ikaw pa itong may kasalanan, ikaw yung may mali. So makokonsensya ka na kung siya pa yung iiwan mo. Kasi nga, pinalabas niya na ikaw itong may kasalanan eh. So that's why talagang mas lalo ka nang matatakot na umatras dahil sa konsensya. So again utol, that's why mas mainam po na umatras kayo ng walang pasabi. Okay? And then ito, yung pang-apat natin is huwag magparamdam. Same lang ito sa mga partner na once na niloko kayo or yung walang kwentang partner talaga. So sa pag-atras mo utol, kailangan is may paninindigan. Sa pamamagitan talaga na once na tinanggal mo yung presensya mo sa kanya, panindigan mo na. Sa pamamagitan na dahil sa pag-atras mo, kailangan huwag ka nang magparamdam. Umatras ka na nga eh. Meron bang umatras and then magpaparamdam ka pa? So anong silbi ng pag-atras mo kung nagpaparamdam ka pa? Mini-message mo pa siya, naging responsive ka pa sa kanya, panay-reply ka pa, or sinasagot mo pa yung tawag niya. So paano mo siya masusupalpal? Paano mo siya mabibigyan ng leksyon? Kasi pagdating sa mga narcissist na tao, akala nila sila na itong malakas eh. Akala nila alam na nila lahat kung ano yung tama at saka kung ano yung mali. So sa pamamagitan ng pag-atras mo ay dito natin sinasampal na lahat ng mga pinaggagawa niya ay hindi tama, na which is nakakasakal, na hindi lahat ng tao ay magstay sa kanya. Kasi kung mag-stay ka pa sa kanya utol, mas lalo mo lang pinapakita na okay siya kasing tao, okay siya kasama.
So pero ganun na nga isang narcissistic, masasaktan at saka masasaktan ka lang. So ang pinakamahalaga o yung pinakaimportante dito para mabigyan siya ng leksyon ay tanggalin mo yung presensya mo sa kanya. Dahil sa oras ng pag-atras mo utol ay tiyak, mapapaisip talaga siya na uy, umaatras yung taong nagmamahal sa akin. Halos lahat, kahit sino-sino na yung dumaan sa aking babae, umatras, umalis, iniiwan ako. So sigurado ako itong may pagkakamali. Ano ba yung diferensya ko? Yes, dito na siya mapapaisip kung ano yung meron sa kanya, kung anong karakteristik na meron siya. Yes, utol. So ganun po kaimportante yung pag-atras. That's why napaka-importante din na kumuha ka ng velo kung kailan ka umatras, na kailangan ay matuto ka rin kung paano umatras sa pamamagitan talaga na padandahan. Okay, mag-detach ka sa pagmamahal mo sa kanya kasi wala na wala ka na makukuhang magandang future dyan. Masisira lang yung buhay mo dyan. Once kasi na nasasaktan ka or wala kang peace of mind sa relationship, isa na po yan sinyalis na wala ka sa tamang tao, na yung partner mo ay sakit sa ulo, walang kwenta, or hindi talaga mapakinabangan. So kung di mo kaya yung ganitong klaseng partner utol, if I were you, umalis ka na or umatras ka na. Marami pang tao dyan sa mundo, marami pang lalaki, marami pang babae. Mapababae, mapalalaki to kasi hindi lang lalaki yung narcissist, yung iba is kababaihan din. So that's why yung tanging solusyon talaga ay umatras, umiwas, or kumalas sa taong narcissist. Okay? So yun po mga utol. By the way, shoutout sa inyong lahat dyan. At saka sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PM is the key lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Kita-kits tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na rin magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang dito na lamang ito na